Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni John Motok. Ang sabi ni John Motok ay, Sir, magkano po ba ang kailangang amount upang magkaroon ng LTAP at PTC? Magkano po ba ang bayaran sa LTAP PTC? Maraming salamat po. Okay. Marami ang nagtatanong nito sa akin, kaya ito ay sasagutin na natin dahil ito ay depende rin kung ilang baril ang gusto ninyo. At bibigay ko na sa inyo yung estimate, approximate. Okay, bago natin sagutin yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na ng mahigit na 46,100 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kahit medyo mabagal ay patuloy naman tayong umaangat at maraming salamat sa inyo. Ngayon din maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nga ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating charity works. Tayo po ay mayroong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent na at least nabibigyan natin ng kaunting allowance para sila ay makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. Nakakatulong kayo sa ating revenues. Lalo tigit maraming salamat din doon sa mga nagpadala sa ating GCash number. Ito pong number sa aking likuran. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril. Nagre-reklamo na po yung aking anak. Yan po yung aking tresurera na siyang tumatanggap ng inyong mga tulong para may paabot sa ating mga beneficiaries. Tumawag po kayo dyan kung kayo may maipaabot na tulong para sa ating mga estudyante. At pwede rin kayong mag-message para kayo ay ma-recognize at mapasalamatan natin. Katulad ni Aljon Dating, maraming salamat sa muli mong pagpapadala sa ating pagtulong sa ating mga bata na tinutulungan. Gayon din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa muli mong pagpapadala sa ating premiere videos. Okay, pagpalain kayo ng ating Panginoon at sana marami pa ang kagaya ninyo na may puso ng pagtulong. Okay, sa katanungan naman punta na tayo sa ating topic ngayon. Sa katanungan ni John Motok. Marami talaga nagtatanong nito at siyempre mas maganda yung nakaprepare kayo kung magkano ba ang inyong magagastos bago kayo magpunta sa sa FEO, sa Fire and Explosive Office o di kaya sa mga gun store, may nakaprepare na kayo, may idea kayo kung magkano ang inyong magagastos. Okay, so kukunin na lang natin ito sa Google dahil mahirap naman kung pansarili ko dahil ako ay nasa Kuwait, wala naman akong time para sadya sa opisina ng Fire and Explosive Office. So ang Google naman ay pinablish para magkamero ng awareness ang ating mga mamamayan. At doon sa mga hindi naniniwala dito sa aking babasahin ay hindi ko na kayo sagot dahil hindi rin naman kayo naniniwala sa akin pero patuloy naman kayo nanonood sa akin. Okay, so ayan, ito ang sabi. The cost for the Philippine license to own and possess firearms, LTAP, ito ay depende sa license, TAP, at saka sa validity period. Okay, yung validity period, yung 5 years, meron 10 years kasi. Ang sabi ay, depends on the license and TAP validity period. With cost for the new LTAP for private individuals. Ito yung mga sa private individuals. Ranging from approximately 8,000 to 17,000 for
for 5 years period. Okay depende yan sa mga baril at ilang baril. 8,000 to 17,000 for 5 years period. Kasi may nag-comment na ang sabi daw ay kalahating milyon. Kinakailangan may kalahating milyon ka para ka makapag ng iltap. May nabasa din ako sa ating na ganun daw nga. Ang sabi sa kanya ay baka kasama na dito yung napakadaming baril. Okay, baka yung baril, baka kasama na dito yung presyo ng baril. Okay, pero sa LTAP lamang ay maganda kayo ng 8,000 to 17,000 for 5 years or 9,000 pesos Philippine money to 32,000 for 10 years according to figures from ito ay figures from late 2024 yearly. Okay, ito yung year 2024 yearly. 2025 ito yung mga tao nung late 2024 at 2025 yearly. Okay, may nagsabi na naman dito, hayop sa sagot daw yung Google, ang dami daw sagot. Ano pakialam natin? May nagsabi niyan, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Madami nga nakalagay diyan. Anong gagawin natin? Yan na nakalagay diyan intindihin na lamang ninyo kung anong taon yan, kung 10 years ba, kung 5 years nga ang sinasabi diyan. Yan yung mga sinasabi diyan. Tapos sasabihin naman ng isa diyan, hayop sa sagot ang Google, ang daming sagot. May nakasiguro umintindi, intindi na lang ninyo. Ito ang mga LTAP application fees as late of 2024, early 2025. Ito hindi ko rin alam kung ito pa rin ngayon sabi ko sa inyo. Sabi na naman isa dyan ako natatawa na lang sa kanya Sabi niya LTAP application fees as late of 2024, early 2025. Ito ang nakasaad. This fees may vary by license type. Ito yung mga klase ng license type kaya nga hindi pare-pareho. So, kaya marami sagot, may mga license type. Intindihin ninyo Ang daming sagot. Ang sabi ay license type which indicate the number of firearms you can own. Dapat naka-indicate yung type ng license at number kung ilang firearms ang gusto ninyong maging pagmamay-ari. Ito, may type 1. Madaming ito. Ito hanggang type 5, type 4. Kaya madami itong sagot. Pinapauna ko na dun sa isa nating magaling dyan. Okay. Type 1. Nasa ibang nasa ibang planeta ito Ewan ko kung anong state, kung nasaan yan. Ito sa Pilipinas Type 1, ito yung type 1. 1 to 2 firearms. Ito yung 1 hanggang 2 firearms ang pwede. Approximately 8,000 for 5 years or 9,000 for 10 years. Yan 14 years 1,000 lang ang diferensya. Pagitan ng 5 years. Okay So sa 10 years ka natin 9,000. 8,000 for 5 years and 9,000 for 10 years. Ito naman yung type 2. Okay. Ang malimit sa inyo ay yung yung type 1. Ang o baka naman yung una kong binasa, yun ay in general yun. In general yung una kong binasa, pero ito na yung talagang LTAP application fees. Okay? Approximate lang ito Sa type 2 naman, 2 firearms at 3 firearms hanggang 5 firearms. Okay. 3 firearms hanggang 5. 3 hanggang 5 firearms. Okay.
Ang approximate din yan ay 12,000 for 5 years or 17,000 for 10 years. Yan. 17,000 for 10 years. Okay limang 5,000 lang ang ang diferensya nung 5 years at 10 years. O isa 10 years na tayo. Para hindi tayo nagpapabalik-balik. Okay, yan yung type 2. Ito naman yung type 3. 6 firearms to 10 firearms. Ay, marami-rami na ito Parang collector na kayo nito. Approximately 15,000 for 5 years. At 22,000 for 10 years. Yan ulitin ko. Type 3. 6 firearms to 10 firearms. Approximate. Pag sinabing approximate, ito yung kwinta-kwintahan lang. Approximate. 15,000 for 5 years and 22,000 for 10 years. Okay, maliwanag. Pwede naman ninyong kung hindi pa maliwanag sa inyo ay i-replay na lang ninyo yung video. Ito yung type 4. Marami-rami na ito. Marami-rami ng pera ito. Kaya kailanganin ninyo. Okay. Type 4. 11 firearms to 15 firearms. Approximately 20,000 for 5 years at 32,000 for 10 years. Okay. Ulitin ko. Type 4. Hindi ko na ulitin yung mga nauna. Type 4. 11 firearms to 15 firearms. Approximately 22,000 pesos for 5 years or 32,000 pesos for 10 years. Ito bakit yung una kong binasa ay sasabihin na naman ay 8,000 hanggang 8,000, may 17,000, may 9,000 at may 32,000 kasi nga yan na yung cover ng type 1, type 2, type 3, type 4. O sasabihin na naman ninyong ang daming sagot. Ang daming sagot. Kasi yung una kong binasa ay nagmula sa 8,000 hanggang 32 ang approximately. Kasi nga, depende yan kung type 1, kung type 2, kung type 3, kung type 4 na license ang excuse me, ang gusto ninyo. Sumasakit nilalamunan ko sa pagpapaliwanag. Kasi nga, merong nagsasabi niya, hayop sa sagot ang Google, ang daming sagot. Iba-iba ang sagot. Kaya nga, unawain mo. Okay, ito may mga additional yan. Yan lang sa ILTAP ang tinanong niyo. Ito na hindi ko sagot. May neuropsychiatric clearance, yung neurotest, examination and testing to assess mental fitness. O baka may mental fitness. Meron dyan nag-comment na itutok mo yung baril sa ulo mo para malaman mo kung fake. Ay, sigurado na hindi ka papasa sa neuropsychiatric test. Hindi ka papasa dyan. Okay, so ayan. At meron din drug test clearance. Ay naku, sigurado hindi ka rin papasa dito. Yung mga baser natin, aywan kung papasa ka dito sa drug test at saka sa neuro test. Baka sa national police clearance, baka pumasa ka. Yan yung mga Okay, so ayan. Mga required document. Cost for copies, birth certificate, valid ID, and proof billing. Yan, mga requirements yan. ILTAP
license can be issued with 5 years or 10 years validity with 10 years option, sometimes being more cost effective. Okay. Pag 10 years, mas mahal yan. Fees may charge without prior notice. So, walang prior notice ang mga fees charges. So, ang pinakang maganda ay i-confirm ninyo yung current na bayaran ngayon with the Firearms and Explosive Office, EPO. Dahil ito ay noong late 2024 at early nitong 2025. Hindi na natin alam dahil ngayon ay September na, kalagitnaan na ng buwan, ng taon, hindi na natin alam kung may pagbabago pa. So, yung mga approximate na yan ay inyong i-verify para maging sakto. So far, yan lamang ay para magkameron tayo ng kaunting kaalaman kung hanggang magkano ang mga magagastos natin. Okay, hindi ko sagot diyan yung mga picture ha. Baka kayo pumupunta sa mga picture. Sabi mo, sir, yung akin mahal, baka sa picture ka nagpunta, hindi ka nagpunta ng personal. Baka nagbayad ka ng under the table. Hindi rin kasama yan. So yan yung mga nakalagay diyan. At merong hindi naniniwala diyan ay pumunta ka dun sa FPO. Totoo, nasa ibang bansa pala ito, nasa ibang planeta. Kaya hindi ka kasama dito. Okay, so ayan. At maraming salamat sa inyo. Binigay ko na yan dahil ang daming nagtatanong sa akin yan. Kaya sinagot ko na rin. Actually, marami nang nagtatanong sa akin yan. Matagal na. Lagi ko sinasagot, doon ka magpunta sa IPO para sigurado. Marami pa rin nagtatanong. Binigyan ko kayo ng breakdown, kumbaga. Para hindi na kayo magtanong. At meron na kayong ideya, kumbaga. Kung talagang magkano. At yung current niyan, ay hindi ko nasagot. Talaga namang ako nasa Kuwait, papunta pa ako ng Pilipinas. Yung mga hindi pa nakakaalam, ako nasa Kuwait. Mga nagtatanong dyan, mga nagpapaturo. Okay, so yan. At sana may may kaunting kaalaman lang naman dito sa katanungan ito. At maraming salamat din kay John Moto. Okay. So, at titingnan lang natin yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Randy, meron kang 100 plus, perfect ang iyong engagement. Shout out kay my_geographic, meron kang 19 engagement. Shout out kay Tommy Aparisi, meron kang 100 plus na engagement, perfect. Meron kang shout out kay Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, kay Ming77, meron kang 52 engagement. At maraming salamat sa inyong lahat. At shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan, doon sa dati kong machine shop. Sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapaburger ka kasasarap. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you very much.